Senator, ano ho ba ang naging inyong pakiramdam nung sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang kapalit sana ng pagpirma ng bank waiver ay pagsampal po sa inyo? Medyo nangiti po tayo kasi narinig ko na po yung mga ganyang bluff, no? Nagba-bluff siya perme, hindi naman niya tutuluyan yon kasi nga tinagat ko po yung hamon niya, o sige, later on, sige, sampalin mo ako, pipirma ka ba? Hindi rin. Kasi nga po, para mabalik ko lang, for context sa mga nanonood sa atin, noong 2016 po, nung nilabas ko po yung issue na yan, ay una, dinideny niya na merong ganyang account, pero nung marami na pong naghulog na mga individual doon sa account at napatunayan na totoo yung mga accounts, inamin po niya na meron siyang mahigit kumulang 200 milyon doon sa accounts na yon. Pero hinamon niya ako na magkita daw kami doon sa BPI, Julia Vargas branch, Opo. para i-disprove na hindi hindi lalagpas daw ng 200 milyon. Pero hindi po siya sumipot, ako po sumipot, no? Tapos hindi na nila nilabas yung na yan, yung statement of account doon sa accounts niya. Tapos binaon niya na sa limot, pero palagi kong nilalabas yung issue na yan, palagi po siya natitrigger. Tapos gumagawa siya ng eksena pagka dumarating yung punto sa pirmahan ng waiver. Ganun na po yan. Ayun po ang sinasabi niyong nangyari kahapon kasi habang pinapanood ko po yung video, ilang beses ko din pong pinanood, nakita ko pong sinabi ninyo sa kanya, sa aking pagka-intindi, Senator, is you said, oh halika, tama ho ba yun? Opo. Kasi sinabi niya, sasampalin niya ako para pipirma siya. Di, sige, kinagat ko po yun. Pero hindi pa rin ho niya pinirmahan. Nung later on, during the hearing, inulit po nung isang chairman ng Quadcom, kung pipirma siya, biglang naghahanap naman po ng palusot. So ganun po yan si Duterte. Ngayon, nung ginawa niya po yan sa akin, nung inakusahan niya ako na meron akong bank accounts daw sa Singapore, ako po, pumirma ako kaagad ng waiver. Opo. Tapos pumunta pa ako sa Singapore, sinama ko yung media at narinig nila mismo doon sa bangko sa Singapore na hindi totoo na may bank account ako ron. Ganun po ang paraan para i-disprove. Pero itong ginagawa niya, sabihin, talagang maliwanag na totoo yung sinasabi ko po. Senator, ano ho kaya ang kahihinat na nito ng inyong sinasabing ang bangko, hindi lamang ng dating Pangulo, kundi ng kanyang pamilya, ano po, na you allege that it's drug money, tama ho, no? Na napunta dito sa mga bank accounts? Opo, kasi doon sa mga nakuha namin na dokumento, nakita namin na yung si Duterte, si Sara, si Baste, si Pulong at kasama si Hanilet ay binibigyan ng dividendo nitong isang drug lord na mention ni Arturo Las Cañas na si Sammy Uy, tuwing 6 na buwan ho, no? Every 6 months nagdidibidendo. Tapos ang ginamit po nila cheque, manager's check. Kaya meron po tayong money trail at paper trail. Lahat po ito ay makikita po ito kung sakaling hahantong sa impeachment. Yung kaso ni Sara Duterte, lalabas po yan. At hawak po ng mga bangko yan, both yung hard copy at soft copy. Pero sa susunod na hearing po, pinapatawag po natin ni-request natin sa Quadcom na patawag nila si dating overall Deputy Ombudsman Arturo Carandang kasi yun pong, nung nag-file ako sa Ombudsman, ginawa kong ebidensya itong bank accounts na ito. At dahil doon, nag-imbestiga siya, humingi sila ng kopya sa AMLAC mismo at parehas yung nakuha na dokumento. So, na-validate niya yung dokumentong ginamit ko. Yung hawak niyo po? Kaso ang ginawa ni Duterte, nung nalaman niya umuusad yung investigasyon laban sa kanya, tinanggal niya po sa pwesto itong si Deputy Ombudsman Carandang. Kaya po lumabas ang pangalan ni Deputy Ombudsman Carandang dito po sa Quadcom hearing. Senator, just briefly, no, meron ho ba kayong impormasyon kung kailan or kung maglalabas ng arrest warrant ang ICC? Especially, sir, sa mga naging pahayag
ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumunta na kayo bukas para imbestigahan ako? Ang masasabi lang po natin, base sa impormasyon natin, meron pong mga major developments before the end of the year. Pero kung yung warrant, actual warrant po ang pinag-uusapan, baka mga early next year na po yan. Ano kaya Yan yung po mga ang nahanap major natin. developments, sir? Antabayan na lang po natin within the next few weeks po. Okay, ito pong show of force naman ng mag-amang Duterte dyan po sa Kamara. Kahapon, ano po ang inyong reaksyon dito? Ano po, no? Siguro, they're trying to project na united sila. Pero yung congressman nilang anak ni Duterte, yun ang dapat pumunta ron. Congressman siya eh. Di ba? Pwede siyang makapagbigay ng mga ano niya doon, mga opinion. At pwede rin siyang magtanong. Kaso, ganun eh. Ganun po yung mga suwail na anak ni Duterte. Okay. Former Senator Antonio Trillanes, sir, maraming salamat po sa inyong oras.